Ayan, mega love shoutout guys. Isang magandang araw, isang magandang hapon sa ating lahat. At dito po sa aking video ay, ito may tanong lang ako. Sa pagkakataong ito, handa na ba kayo na alisin nyo na yung inyong puot at galit sa inyong mga damdamin? Yun, sa mga taong sabihin natin nasaktan sa hindi, sa kung ano pa man yan, nasaktan dahil sa mga, alam nyo na yun. Ano ba yun? Ito guys, may pakiusap po, ultimatum na nakikiusap na gumagano pa si Rhea na humihingi ng pakiusap. Ano yung pakiusap na hinihingi niya? Handa na po ba kayo? Pero yan na guys, bago tayo magpatuloy, ay pakiclick po muna ng tamsak ng Sagana na Iswak sa palasa po ni YouTube. Yan, ng Sagana na Iswak sa palasa ni YouTube ang ating video. Likha ni Miss Rhea Olarte. Ang tanong ko muna, teka muna, mamaya na. Eto na, ang patawad ba ay hinihingi? Or panahon na ba na humingi ng patawad? At handa na ba tayong magpatawad? Yun, handa na bang sa isang iglap maaari bang mawala na agad yung ating mga galit, puot, hinanakit, sama ng loob? Comment lang kayo guys, comment lang kayo. Iwas na muna sa pagbabas at medyo na din nakakaumay na yata. Eto na guys, pakiclick ng tamsak ito. Sana po, hiling ko po na tigilan na po ninyo si Kalingap Dan. Huwag nyo na po masyadong ibabash or Narinig ninyo? Sana po ay tigilan na ninyo si Kalingap Dan. May pinagbabasihan po tayo. Kasi nandito naman sa video, fresh yung video niya. Ito yung issue about yung sa screenshot na di umano ay expression ang tawag dito, pa-victim at attitude. So, nakikiusap sana daw po ay huwag nang ibas. Pwede. Nakikiusap tayo sa mga viewers, huwag nang ibas, nangyari na yung mga hindi dapat mangyari. Yun, tuloy tayo, no? Pero sana po, hiling ko po na tigilan na po ninyo si Kalingap Dan. Huwag nyo na po masyadong ibabash or i-look down, no? Tigilan na. Huwag na masyadong ibabas. Teka nga. Yan. Pero sana po, hiling ko po na tigilan na po ninyo si Kalingap Dan. Huwag nyo na po masyadong ibabash. Tigilan na si Kalingap Dan and huwag nang masyadong ibabas. So, hindi totally na huwag nang ibas. So, ibig sabihin is light lang or alalay lang ang pagbabas. Parang ganon. So, nanawagan ka pa. Ito, ano lang naman, opinion ko to. Ito yung point of view, yung ating pananaw doon sa kanyang sinasabi. Na huwag masyadong ibabas. So, ibig sabihin, pwedeng ibas, huwag lang ganun katindi. So, pwedeng ibas. Yun nga sabi ko kada kibot ng bibig talagang mabubutasan. So, nakikiusap, tigilan na, and huwag masyadong ibas. So, nadoon pa rin na okay lang na ibas. So, wag lang masyado. At pasensya na kayo guys. Ganito talaga yung uisip natin. So, bawat kibot ng bibig, talagang kung i-analyze po natin yan, palalawigin po natin yan, talagang lalaot at lalaot. So, dapat ang sinabi mo, tigilan na, wag na pong ibas, maghari yung, magkaroon tayo ng peace of mind, forget na lahat yung mga nangyari, kasi para sa ating ikatatahimik ng ating isip, yung mga ganong tipo, hindi yung, sana po tigilan na ninyo, wag na masyadong ibas. So totally, hindi mo hinihiling na, hindi mo hiniling na, wag nang ibas. So parang ang gusto mo palabasin dito, wag masyado. Okay lang na ibas, wag masyado. Ay, dapat hiniling mo na, wag na. Yun, tuloy, tuloy. Or i-look down, si Kalingap Dan. Kasi nga po, din po siya, nagsikap din po si Kalingap Dan. Huwag daw masyadong ibas, huwag i-look down kasi nagsikap din si Kalingap Dan. Teka muna, ang akala ko, ang pagkakaalam ko bawal na itapik si Kalingap Dan. Pero sorry ha, kung naitatopic ko din kasi may pinag-uhugutan po tayo. So dito nga kare-kare nga nila. Yun ang sinasabi ko, kaya bumabalik sa dating issue. Kasi sa kanila din bibig nagmumula. So, wag masyadong i-lockdown, kasi nagsikap din. Nagsikap. Speaking of nagsikap, medyo malilis na naman tayo dito. Kasi kung ito yung ating huhugutan ng topic, talagang magpapasikot-sikot po tayo dun. Speaking of the nagsikap, kasi nagsikap din naman si Kalingap Dan. So, bakit? Sino bang hindi nagsikap? Kahit naman din si Joy nagsikap. Mawala galang, ingat-ingat sa pagsasalita.
para hindi matrigger diretso. Sino ba hindi nagsikap? Sino ba hindi nag-effort? And pati sponsor, nag-effort din. Nagsikap din. Mas lalo ang mga marathoners. Ang viewers, nagmamarathon. So, puyatan niya. Share link. And play ng mga gadget. Sino po ang hindi nagsikap? Wala man nanunumbat. Wala naman nagsasabing hindi nagsikap. So, doon, dapat ingat na lang. Nagsikap. Oh, naandun. Sino bang hindi nagsikap? May nakikita tayo maputi, guys. Inalis ko yan, may gamot kasi kanina. Medyo makikita kasi. Kaya binawasan ko. Kaya makikita niyo may maputi. Yan. No, tuloy tayo. Nagsikap daw. At saka, huwag niyo na po idamay din ang pamilya ni Kalingap Dan. Hindi na naman. Ang dami mo mga hinahagip dito. Sa bagay, pakiusap mo naman to. Pakiusap mo. Pas po sila sa usapan na ito. So maraming salamat. Sana po ay maunawaan ng lahat, naintindihan ng lahat. Ito, humihingi siya na pakiusap na sana, tigilan na. So, wag masyado ibas. So, ibig sabihin, hindi totaling wag nang ibas. So, wag masyado. So, alalay lang. And wag i-lockdown. And kasi nagsikap. So, ibig sabihin, parang dito sa iyong himig, sa iyong pananalita, kalimutan na ang problema, wag nang mambas, manatili ang pagmamahalan, para mga ganun tipo. Tuloy mo na. No, at sana matigil na at wala na sana mga puro-puro or nito, itong pag-statement ko. No? Kung mayroon man kayong hindi masyadong maliwanag o na malinaw sa inyo, no, ang aking pagkasabi. Doon guys, nakikiusap po. Ang highlight lang ng topic natin, yung paghingi niya ng nakikiusap na huwag ibas, tigilan na. Ito para sa akin siguro, sa madaling salita, magpatawad. Ang bawat isa o ang viewers or yung mga taong nasaktan yung damdamin. Bakit nasaktan? Kasi syempre, alam nyo na yung mga issue niyan. Magpatawad, tigilan na, huwag masyado ibas. Alam mo sa totoo lang. Sa bagay, pwede kontrolin po ng bawat isa na huwag mambas. Opo. Pero hindi natin kayang tiisin na minsan ay tayo nakakapagsalita ng hindi maganda. Kasi nando tayo sa yusok-dulan pang pero pinagdadaanan sa mga pangyayari. Ang paghingi ng tawad or tayo magpapatawad sa isang tao na ito'y nagkasala, una-una ito po ay hindi natin kailangang hingiin ito sa ating nasaktan. Hindi natin kailangang hingiin na tayo ay patawarin. Yan po ay dumarating doon sa tamang panahon na yung ating nasaktan ay unti-unting mararamdaman natin na sila ay nagbabago yung pagtingin sa atin. Na dating noon ay lumuluha, ngayon ay natutuwa or naka-smile na. Doon meron pagbabago, sign na sila ay naghihilom na yung galit sa puso at unti-unting nanunumbalik sa atin ang kanilang pagtingin. Sa madaling salita, naka-move on na, natanggap na, so okay na ang lahat. Hindi natin pwede sabing patawarin mo ako o wag mo akong ibas or wag tigilan mo ako. Hindi natin kailangan sabihin yon. Yes, mapapakiusapan natin na wag nang ibas, wag masyadong ibas, kaya kontrolin po ng bawat isa. Pero hindi tayo hihingi. Dahil sabi ko nga, nasa tamang panahon na yan. Na makita natin na yung mga tao na saktan natin ay unti-unti nang gumingiti. So, ibig sabihin, sign iyon na sila ay nakamove on. Kasi, hindi rin kailangan sabihin po ng isang taong pinatatawad na kita. Kung sa part ko, ako, kapag nagkasala sa akin yung tao, hindi ko sasabihin na pinatatawad na kita. Kung makita mo ako masaya, enough na yon, masaya na ako. So, ibig sabihin, nakamove on ako. Wala na yung quote at galit sa aking puso. And dito sa paghingi ni Rhea ng pakiusap o nakikiusap na huwag masyadong ibas or tigilan na, masyado nang nilulockdown. Para sa akin, kung meron man ng babas, kung meron man na ayaw tantanan, ayaw tigilan, ay meron nang hindi nakaka-move on pa or nando talaga yung galit na galit, wala tayong magagawa. Kasi baka mahirap pa para sa kanila na mag-move on. Bakit? Kasi dapat tapos na issue paulit-ulit. And lalo sa panahon ito, anong ginawa ni Kuya Bros? Yun po yung sinasabi ko. Nasalip yung tao na nasaktan ay mabilis maghihilom yung sugat. Ito, another
duguan na naman ang mga puso. Yun yung sinasabi ko. So, duguan na naman, nandun na naman yung puot at galit. So, tapos tayo makikiusap. Paano tayo susundin? Yun na tanong, susundin ba tayo? Sa ating pakiusap. Sa tingin ko, hindi natin kaya silang i-please. So, hintayin natin, hayaan natin. Nasa tama panahon po yan. Ano po? Nasa tama panahon po yan. At hindi po hinihingi yun. Hayaan natin na kung saan ibigay yung tiwala, muling magtiwala. Yan, no ba tayo guys? No? At yun lang, opinion ko lang to, and wala sa kung ano man, and hindi natin kayang i-please ang mga tao. Pakinggan yung ating pakiusap na huwag i-buzz or ganito, ganun. Hindi natin kayang i-please. Hindi rin natin kayang hingin muna sa panahong ito. Yung salitang sabihin natin pagpapatawad, ano? Kasi, oo, madali po sabihin, yung salitang oo, pinatatawad na kita, pero deep inside, nandun yung kirot, no? Nandun yung sakit. Nandun yung papatawarin kita, pero may bakas sa mga susunod araw, nandun yung bakas ng mga sakit na dinulot, no? At sabi ko nga, walang peace of mind. Ang taong nagpatawad o yung taong nasaktan, yung pinatawad, may peace of mind na kasi pinatawad na siya. Pero unfair yun. Para sa akin, hintayin natin yung tamang panahon. Makikita natin yun sa mukha ng bawat isa na okay na sila, nakamove on na. Kasi sa panahon ito, mahirap. Pero total, nandiyan naman na yan. Sa akin naman ay sa lahat ng mga nasaktan, tulungan yung sarili. Na hindi tayo pwedeng mabubuhay sa nakaraan. Yan, yun yung pinakamaganda dito, no? Sa lahat ng mga nasaktan, hindi tayo pwedeng mabubuhay doon sa nakaraan. Pero sabi ko nga, hindi pa siguro ito yung tamang panahon na ganun kadali na yung mga tao ay maghihilom yung sakit. Oo, pwede kayo nila kontrolin, wag masyado mambas, yun ang hiling, wag masyado. So, hindi totaling wag nang ibas. Kaya kontrolin ng bawat isa. No, pero hindi pa iiwasan na magsalita. Minsan, lalo pat kung mayroong naririnig po na mga salita mula dito sa Team Bros. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Makapagpatawad tayo, susundin natin yung mga pakiusap ninyo na wag ibas. Yes, madali lang po yun. Kaya control lang yun sa sarili ng mga taong nasaktan. Pero deep inside, may kirot. Unfair yun. Para doon sa taong pinatawad at nagpatawad, masaya yung pinatawad. So, yun nagpatawad na doon yung sakit. And then, ano po yun madali po ang maghilom yung sakit na naramdaman ng mga nasaktan. Kung nakikita po natin na yung nakasakit ng damdamin, sabihin natin hindi ko sinabi sila ay magtika o magsisi or managot sa pagkakasalang ginawa o sorry, managot doon sa sakit na naramdaman ng mga tao. Madali lang po yan kung nakikita natin na talagang hindi talaga totaling intensyong manakit. Kasi sabi nga natin part lang iyon ng ganun nga yung teamwork. Madali na makita natin na yung mga taong nasaktan ay agad-agad makakamove on kung nakikita natin na yung nakasakit ng damdamin ay maganda rin yung sinasabi. So, medyo nagpatong-patong kasi guys nandun, may narinig ng mga squammy, asal squatter, yung mga ganong tipo. Kaya, ang akin lang masasabi dito, move on, ang mga nasaktan, pero hindi ko kayo kayang i-please. Kasi nandun pa kayo sa sukdulan nung isang gabi, first na press pa, enjoy. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Mapapakinggan yung pakiusap. Kasi makokontrol ng tao kung ano yung galaw. Pwedeng hindi sila magko-comment ng negative, no? Yun, pwede. Pero, nandun pa rin nakatarang sa puso. Minsan sasagi sa kanila na kapag nakakarinig na naman ng bagong usapin, for example, nakakabitaw na naman ng salita, manunumbalik, nandun at nandun yung galit at puot. Na sabi na lang, totoo yun, galit at puot. No, nandun at nandun, babalik at babalik ulit sa simula. Yun, no. Ayun na, yan, patawad daw, sorry. Tigilan na raw, and wag daw masyadong ibas. Wag daw masyadong i-lockdown. At dahil nagsikap, so lahat naman nagsikap, no? Kahit nga yung isang tao ay sabihin na natin talagang hectic yung kanyang schedule, yung mga oras niya, nag-aaral, may review, nagsumasamba, so may vlog, may shoot, kailangan matulog, maligo, kumain, so wala nang oras sa buhay niya. So lahat nag-effort. Marathoners, sobrang din ng effort. Kuya, mga sponsor, nag-effort. Yun lang yun. Hintayin natin siguro para sa akin ng tamang panahon na makita natin na maliwalas na yung mukha ng mga tao. Kapag nakita natin yan, maliwalas na yung mukha ng tao, sign niya na nakamubo na. And hindi na kailangan humingi ng tawad. Kung nakikita ka naman na deserve talaga patawarin, matik yun. Automatic yun, titigil ang tao. No, yun lang yun guys. Opinion ko to, based sa ni Rhea, mega lang shout out. Guys, pakiclick ng thumbs up nung sa ganun ay swak sa palansa po ng YouTube. Abangan nyo ako sa aking next video.